Pinalawig na online filing para sa voter reactivation at iba pang election-related updates ating alamin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, and Ase Kueng, at sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Director, maaari niyo po bang ibahagi sa amin itong good news para sa mga nais pang magpa-reactivate online para sa susunod na halalan? Kailan na po ba ang deadline ngayon at ano po ang iba pang dahilan ng extended deadline sa online voter reactivation na ito? Tama po, Ma'am Nina, no? Kinagagalak nga po namin i-anunsyo na yung particular, yung registration ng ating reactivation, pati na rin po yung pagpa-transfer with reactivation, pati na rin po yung pag-change ng data ay maaring gawing online at pinalawig pa po ito hanggang September 25. Original po kasi ito ay hanggang September lamang, ngunit dahil nga po alam namin na mukhang dadagsa po ang ating kababayan na habol sa aming mga tanggapan para magparehistro at para po mabawas na sa pila yung magpapareactivate lamang na nasa amin naman po ang mga datos, pwede na po itong gawing online para hindi na po kayo masabay sa haba ng pila na yan. Napakadali lang po yung form na ating pwedeng i-download doon sa aming website www.comelec.gov.ph. I-check nyo lang po yung reactivation. Kung ang dahilan bakit kayo na-deactivate ay dahil sa paglipat ng tirahan, sabayan nyo na pong i-check yung pag-transfer. I-accomplish lamang po ito, i-email sa official email address ng Comelec office na nakakasakop sa inyo. Doon din po sa website namin mahanap yan. At nasa gayon po makapag-schedule kami ng online conference sa inyo. Hindi na kailangan pumunta sa tanggapan ng Comelec. So sir, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ba yung mga applications for reactivation na pinalawig available online? Opo, gaya nga po ng nabanggit natin, yung simpleng pagpapareactivate lamang dahil na-deactivate, hindi nakaboto ng 2 beses o higit pa, yung reactivation with transfer, yung reactivation with correction and transfer of entries, yung reactivation din po with reinstatement, meaning galing po sa ibang bansa, dating overseas voter na deactivate, gusto na bumoto sa Pilipinas dahil nandito na sa Mayo, pwede na pong pagsabay-sabay niyan. At doon po sa ating mga senior citizens at PWD na nais mag-update ng kanilang status dahil po sabihin na po natin, maaring nadagdagan yung kanilang mga kapinsalaan o yung kanilang mga disabilities, pwede na rin po natin pagsabayin yung reactivation na yan online po hanggang September 25. Okay, Director, ano pong website po uli yan? Itong sinasabi ninyong online at anong requirements, anong kailangan ipakita or isubmit online ng mga gustong magpa-reactivate? Opo, no? Una po ay puntahan ninyo po yung Comelec website, www.comelec.gov.ph. Pakipuntahan po yung voter registration tab dyan. Kitang-kita po yun, naka-banner sa harapan. At i-click po yung download lamang po ng ating application form. Nag-iisa lamang po yan. Pakiprint po yan, pakifilapan, and then i-scan po ninyo. At i-email dun sa email address ng Comelec office na nakakasakop sa inyo. Siguro ang tanong na po, paano namin malalaman? Doon po sa directory ng Comelec, and din po sa website, sa may bandang baba, pakihanap po yung opisina ng Comelec na nakakasakop sa inyo. At doon po, i-email ang duly accomplished na form po na nabanggit natin sa pamamagitan ng picture o kaya po scan. At magbigay po kayo ng contact number doon. Asahan po ninyo, kami po ay tatawag o kukontak sa inyo upang isagawa yung tinatawag nating video conferencing nang sa gayon na sa convenience of your homes o kung saan man lugar po kayo pwede, ay doon na kayo makausap ng aming election officer online. Ganun po kasimple lamang po ang proseso. Meron pa rin po ba yung mga nasa malls, Director Laudianco? Pwede po ba ulit po yung tanong po? Meron pa rin po ba yung mga nasa mall na opisina ninyo ng Comelec para magpa-reactivate? Opo, tuloy-tuloy po. So dalawa po ang options po para sa reactivation. Pwede nga po kayong pumunta sa opisina ng Comelec na kadalasan po ngayon ay nasa mall na kami para mas madali po kami mapuntahan o kaya nga po yung online. Dalawa pong option yan para sa ating mga kababayan. Pwede na rin po, halimbawa po kami nag-iikot na rin sa mga barangay ngayon. Pag napunta na po kami sa barangay ninyo, samantalahin nyo na po yung pagkakataon na nandun na kami. Ang pinaka-importante po dito, ang Comelec po, may paraan pwedeng sa opisina,
Pwede sa mall at pwede po online. Ano pong mga mall ang pwedeng puntahan sa ngayon? Sa ngayon po ay ang kapartner po namin ay Robinsons Mall at SM Supermalls po. Ano? Dito po sa Maynila, na kami po ay tinutulungan din ng Lucky China Mall. Ano? Marami pong malls yan. Pakitignan na lang po sa Comelec Facebook page at sa Comelec website yung schedule ng pagpunta po namin sa mga malls. Sa inyong datos po, ilan na po ba ang naproseso ng Comelec na mga reactivation application? Opo. Siguro po, simulan po natin yung lahat na nag-apply ng iba't ibang klase ng registration. Umabot na po sa 6.4 million ang applications na natanggap po namin. Dito po sa 6.4 million po na yan ay 3.3 million po dyan ang nadagdag na mga bagong botante natin. 2.6 million po dyan ay bagong botante at mahigit 600,000 na po ang nagpapa-reactivate pa. Inaasahan nga po namin na susunod na 2 linggo na nalalabi para sa registration ay mas dadami pa po ang mag-a-apply bilang bagong rehistrado botante at lalong-lalo na po yung mga na-deactivate. Hingin po natin sa ating mga kababayan, sana po huwag hintayin yung huling araw ng registration. September 30 po ang deadline, wala na po itong extension. So sir, follow up ko lang po dun sa sinabi nyo na mahigit 6,000 na yung nagpa-reactivate. Yung mga nauna nang nagpa-reactivate, kailan po malalaman kung na-okay yung kanilang registration o yung kanilang record? Opo, nasa 600,000 na po sila na nagpa-reactivate po. No? Ganito po, ang proseso po kasi sa pag-reactivate ay pareho lamang ng iba't ibang klase ng application. Ang kanilang application po ay ipapaskill sa iba't ibang bahagi ng lungsod o bayan kung saan sila po nag-apply ng registration. Nagkakandak po kami ng election registration board hearing tuwing ika-15 ng buwan ang kasunod po na yan. So kayo po ay makikita ninyo ang pangalan na kapaskil at kung wala pong nag-oppose sa inyong application, ay makakasiguro po kayo na masasama po kayong muli sa listahan ng mga na-aproba na mga application for registration. Matatanggap po ninyo yung notice na yan at makikita po ninyo na doon yung pangalan ninyo sa opisina ng Comelec na kapaskil po sa labas. Asahan din po ninyo na sa pagbubukas muli ng web ng aming precinct finder next year at maiayos na namin ng mga presinto, pwede nyo na pong i-search din kung saan presinto, saan eskwelahan po kayo maaaring bumoto. Director, ilan naman po ang naitalang new voters registered sa buong bansa sa ngayon? Ang naitala pong bago ay nasa 2.6 million po, no? Ganong karami po yung mga bago nating botante. At kung idadagdag nga po natin yung 600,000 na nagpa-reactivate, ay may nadagdag po sa talaan ng botante na mahigit 3.3 million po. Sa ibang usapin naman po, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang mambabatas na kumukwestiyon sa bisa ng isang resolusyon ng Comelec na nagpapahintulot sa mga public officials na magpatuloy sa kanilang pwesto kahit na nominado bilang party list representative. Ano po ang reaksyon ng Comelec tungkol dito? Bagamat hinihintay po namin ang formal ng notice at pag-uutos ng Korte Suprema, kaya naman po nasama ang bahaging yan bilang probisyon ng Resolution 11045 dahil sa pagkilala na ang party list group, party list organization po at yung party list wing ng mga political parties at coalition of political parties ang siya mismong kandidato. Ang mga nominado po ay hindi kandidato ngunit nominado lamang nakakatawan sa mga party list groups kung sakali po magtagumpay sa eleksyon ng mga bagay po na ito. So yun po ang dahilan kung bakit hindi po nasasaklaw ng pagbabawal ang mga nominees dahil hindi po sila kandidato. Ngunit ito na nga pong bagay na to ay naiakyat sa Korte Suprema, hihintayin po namin ang pag-utos ng Korte Suprema at tutugon po ang Comelec dito. Sir, hingi na rin po kami ng update sa Bangsamoro parliamentary elections. Kumusta na po ang compliance ng mga ito sa mga bagong patakaran na inihain ng Comelec para rito? Tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-usap natin at ang voter education efforts ng Comelec at malinaw po na naiparating na po natin yung pag-development po dito. No? Instead na sasabay po sila sa filing ng kanilang mga district representatives, pati na rin po yung mga nominees, list of nominees para sa kanilang political party representatives October 1 to 8, sila po ay magpa-file na
between November 4 at November 9 doon po sa aming Bangsamoro Electoral Office. At nagbago na rin po ang bilang ng kanilang mga representante. Paalala po sa ating mga kababayan sa BARM sa pagkakatanggal po ng sulu, ang inyo pong political party representatives na nanatili pong 4 na po, 40. Ngunit ang inyo pong legislative district representatives ay 25 na lamang. Nabawasan po ng 7 mula po sa pagkakatanggal ng sulu bilang bahagi ng BARM. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Gaya po na paalala po namin ni Ma'am Nina at ni Ate Weng, ang ating pong voters registration ay hanggang September 30, 2024 na lamang. Wala na pong registry extension. Final na po ito dahil po between October 1 to 8 ay filing of certificates of candidacy na po ng mga senators, party list, pati na rin po ng local government officials at mga candidates nito. Paalala rin po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Batay po sa huling pagtatala, kayo po yata ay nasa 15 milyon na mga Pilipino. Ngunit ang nakarehistro lamang po ay nasa 1.6 milyon. Gagamit na po tayo ng internet voting at para po makabahagi kayo dito, ay sana po magparehistro kayo. Kailangan po kayo ay rehistradong botante. Muli po, hanggang September 30 na lang po ang voters registration, whether sa Pilipinas o sa abroad, wala na pong extension ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.